Sinasabi ng marami na ang pinakakinatatakutan daw ng isang lalaki ay ang sandaling matuklasan niyang niloloko siya ng kanyang asawa. Pero mga kaibigan, may isang pakiramdam na mas kasuklam-suklam at mas masakit ng libong beses kaysa sa pagtataksil sa pag-ibig. Iyon ay kapag natuklasan mo na ang sarili mong kadugo, ang inang palagi mong sinasamba at iginagalang ay isa palang malamig na demonyo na araw-gabi inuubos ang lakas at dignidad ng babaeng pinakamamahal mo sa mismong ilalim ng bubong ng bahay, na ipinundar mo gamit ang sarili mong mga kamay. Kung hindi ako umuwi ng maaga ng araw na iyon, marahil ay habang buhay na lang akong magiging isang bulag na anak, ang pinakawalang kwentang asawa sa buong mundo, at balang araw ay pupulutin ko na lang ang bangkay ng asawa ko sa mismong kusinang iyon. Biyernes ng hapon noon, unang kaarawan ng anak kong si Biboy. Nagtatrabaho ako bilang isang field engineer sa isang malaking construction firm dito sa Maynila. Tuwing matatapos ang taon, subsob ako sa trabaho. Buwan-buwan, nagpapadala ako sa nanay ko ng 50,000 pesos. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na ang perang ito ay pambayad sa kuryente at tubig, pambili ng masustansyang pagkain para sa mag-ina ko, at ang sukli ay itabi na niya para sa sarili niya. Ang asawa kong si Maya, mula ng manganak ay naging sakitin na. Pinili kong sa bahay na lang siya para mag-alaga ng bata. Ang lahat ng pamamalengke at gawaing bahay ay ipinagkatiwala ko sa sarili kong ina. Tuwing tumatawag ako, palaging nakangiti ng malumanay si Maya at sinasabing mag-focus lang daw ako sa trabaho at nandoon naman si nanay na nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Napakabobo ko para maniwala sa pekeng kapayapaang iyon. Nang araw na iyon, sinadya kong magpaalam ng maaga sa boss ko. Masaya akong dumaan sa isang sanglaan at bilihan ng alahas para ibili ng gintong kwintas na may pendant na letter B ang anak ko, bumili ng isang malaking bouquet ng red roses at isang malaking two-tiered na cake. Dumaan pa ako sa mall para ikaskas ang credit card ko at ibili ng mamahaling bestida si Maya, iyong damit na alam kong isang buwan na niyang tinititigan sa online shop pero hindi niya mabili-bili. Habang nagmamaneho pa uwi, napapangiti ako habang naiisip kung paano maiiyak sa tuwa si Maya kapag nakita niya ako sa pintuan. Ngunit ang taong lumuha ng araw na iyon ay ako. At iyon ay mga luha ng matinding puot at galit. Pagliko ko pa lang sa pamilyar na eskinita papunta sa bahay namin, naharangan na ang sasakyan ko ng 12-dosenang mga motor, NMAX, Aerox, click na nakaparada ng magulo at nakaharang sa buong daanan. Napakunot ang noo ko, binitbit ang mga dala ko at naglakad na lang. Sa isip-isip ko, sino kayang may patay o pabinyag at napakawalang disiplina magparada ng mga bisita? Ngunit biglang tumigil ang mga paa ko, tila naging bato, nang mapagtanto kong ang lahat ng motor na iyon ay nakaparada sa labas mismo ng gate namin. Nakabukas ng maluwang ang bakal naming gate. Dumadagundong ang malakas na tugtog mula sa videoke, may tunog ng nagkakalampagang mga baso, malalakas na tawanan ng mga lalaki, at matitinis na boses ng mga babae na parang palengke. Sumandal ako sa pader at sumilip sa loob ng garahe, at pakiramdam ko'y may bumasag sa puso ko gamit ang isang maso. Ang sala at ang garahe ng bahay ko ay puno ng 5 hanggang 7 mahahabang mesa. Ang buong angkan namin sa side ng nanay ko mula kay Tio Boy, Tita Baby, hanggang sa pamilya ng sugarol kong pinsan na si Kuya Carlo, at ang mga tsismosang pinsan kong babae lahat sila, ay nakapalibot sa mga mesang umaapaw sa pagkain. Diyos ko! Panay lechon de leche, naglalakihang mga sugpo, alimangong umuusok pa, inihaw na pusit, at 3 o 4 na bote ng Blue Label whiskey na binili ko pa para sana sa mga kliyente ko. Nakaupo ang nanay ko sa kabisera na parang reyna. Nakasuot siya ng isang mamahaling Filipiniana dress, may malaking perlas sa leeg, nakasalon ang buhok, at makapal ang makeup habang tumatawa ng malakas. Panay ang lagay niya ng pinakamalaking sipit ng alimango sa plato ng paboritong apo ni Tio Boy habang nakaturo ang tinidor niya kung saan-saan. Kumain lang kayo, mga tiyo. Mga tita, sige lang. Tikman niyo tong alimango, imported yan. Napakamahal niyan pero sus, hindi naman kami namomroblema sa pera. Kumikita ng malaki ang anak kong si Crisanto. Buwan-buwan, tinatapunan lang ako niyan ng pera para gastusin ko. Sabi niya sa akin, Nay, gamitin niyo yan para pakainin ang mga kamag-anak natin, para swertehin tayo. Ako ang nasusunod sa bahay na to. Isang salita ko lang. Nakahain na ang lahat. Inom pa, Tio Boy. Libo-libo ang halaga ng alak na yan. Isang tita na nakaupo sa tabi ng nanay ko ang ngumuya,
ng malakas at umirap sa paligid. Bago nagsalita gamit ang matinis niyang boses. Nasaan na ba yung asawa ni Crisanto, yung si Maya? Sus, ano bang silbi ng babaeng yon? Nanganak lang ng isa. Akala mo kung sino ng reyna. Inutusan ko nga kaninang umaga na mamalengke para makapaghanda para sa inyo. Nakasimangot pa. Sinigawan ko nga. Napakaswerte ng pamilya niya at nakapangasawa siya ng anak ko. Palamunin na nga lang, hindi pa lumugar. Ayun, naghuhugas ng sandamakmak na pinggan sa dirty kitchen. Hayaan niyo siya. Sino ba kasing nagsabing mag-asawa ng probinsya ng tamad ang anak ko? Pinagtatrabaho ko para mamulat siya kung sino ang totoong boss sa bahay na to. Nabingi ako, at tila yumanig ang mundo sa ilalim ng mga paa ko. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng nanay ko, bawat letray kasing talim ng patalim, hinihiwa ang pinakasagrado at pinaghirapan kong buuin. Ang perang ibinigay ko sa kanya ay para pambili ng gatas ng anak ko at pampalusog ng asawa ko. Pero ginamit niya para magpakitang tao, para magpasikat sa mga buraot na kamag-anak na ni minsan ay hindi kami tinulungan noong mga panahong naghihikahos kami. Ang kaarawan ng sarili niyang apo, ni hindi man lang niya nabanggit. Ginamit niya lang itong dahilan para magpa-party, para ipakita ang kanyang kapangyarihan at kalupitan. Binitawan ko ang bouquet ng rosas at ang cake sa sahig. Niyapakan ng sapatos ko ang mga pulang bulaklak. Nanginginig ang mga paa ko, pero puno ng poot. Lumiko ako sa maliit na eskinita sa gilid ng bahay na diretso sa dirty kitchen. Ang amoy ng mumurahing dishwashing liquid na humalo sa amoy ng mantika at malansang isda ay napakatapang. Nakasiwang ang pinto ng kusina. Dahan-dahan ko itong itinulak. Sumilip ako sa siwang. At ang eksenang bumungad sa akin ay tuluyang pumatay sa huling patak ng respeto na inilaan ko para sa sarili kong ina. Sa gitna ng basa at madulas na sahig ng kusina, may bundok ng mga hugasing puno ng mantika at sebo. Ang asawa kong si Maya ay nakasquat sa isang maliit na plastik na bangkito. Basang-basa ng pawis ang luma niyang t-shirt, nakadikit sa kanyang manipis na likod kung saan bakat na bakat ang kanyang mga buto. Magulo ang buhok niya, at ang mukha niya ay payat, namumutla, at mukhang bangkay. Ngunit ang nagpabaliw sa akin ay nakita kong isang kamay lang ang ginagamit ni Maya para kuskusin ang isang malaking kaldero. Ang kabilang kamay niya ay mahigpit na yakap-yakap ang anak kong si Biboy. Nilalagnat ang anak ko, pulang-pula ang mukha, at basang-basa ng pawis. Umiiyak siya ng mahina at putol-putol dahil sa init at pagod. Si Maya, habang naghuhugas, ay kinakagat ang labi niya at ginagamit ang siko para ihele ang anak namin. At ang pinakamasakit, ang pinakanakapanghihina, sa bibig ng asawa ko, may nakakagat na kalahating tuyong pandesal. Wala itong palaman, walang karne, o kahit anong gulay. Naghuhugas siya habang mabilis at walang emosyong ginunguya ang tuyong tinapay na iyon, tila natatakot na may umagaw at wala man lang kahit isang basong tubig para itulak ito pababa sa lalamunan niya. Kumakain sila ng alimango at lechon sa labas gamit ang pera ko. Habang ang asawa ko, yakap-yakap ang anak naming may sakit, kumakagat sa tuyong tinapay, habang nagiging alipin nila ng walang bayad. Sa mismong araw ng kaarawan ng anak ko, nagngit-ngit ang mga ngipin ko hanggang sa malastad. Umaapaw ang galit ko. Gusto ng pagkalalaki kong sumugod sa labas, itumba ang mga mesa, basagin ang mga bote ng alak, at sampalin ang mga pagmumukha ng mga linta na kumakain ng dugo at pawis ng asawa ko. Gusto kong sumigaw at murahin ang kawalang hiyaan nila. Ngunit, kung magwawala ako ngayon, ano ang mangyayari? Siguradong magpapabiktima ang nanay ko. Iiyak siya, maglulupasay, magdadrama na napakawalang hiya kong anak, na dahil lang sa isang dayuhang asawa, sinisigawan ko ang nanay ko at itinataboy ang mga kamag-anak ko. Siguradong gagamitin ng mga buraot sa labas ang utang na loob at respeto sa nakatatanda card para idikdik lalo si Maya. Sisisihin nila si Maya na nilalason niya ang utak ko, na isa siyang ahas na sumisira sa mag-ina. Kung gagawin ko itong malaking iskandalo, si Maya ang pinakamasasaktan. Papatayin siya ng mga salita nila. Hindi ako pwedeng maging padalos-dalos. Kailangan kong gumamit ng pinakamalupit at pinakasimpleng paraan para tuluyan silang mawalan ng dignidad, mapahiya sa harap ng batas, at hinding-hindi na maglalakas loob na lumapit sa mag-ina ko. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili ko. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Nang marinig ang ingay, nagulat si Maya at napalingon. Nang magtama ang paningin namin,
Nahulog ang kinakagat niyang tinapay at gumulong sa maruming tubig sa sahig. Lumaki ang malalalim at puyat niyang mga mata sa gulat. At pagkatapos, tulad ng instinct ng isang taong matagal nang inaabuso, nanginig siya, napakuba, at bumuhos ang mga luha. Nagkukumahog siyang tumayo. Mabilis na pinunasan ang mga kamay sa kanyang damit, nanginginig at nauutal sa takot. Hindi pa siya nakakapagsalita ng, "Bakit ang aga mo?" Mabilis na akong lumapit. Kinuha ko ng marahas ang sponge sa kamay niya at itinapon ito sa kanto. Yumuko ako at kinuha si B-Boy. At niyakap ng mahigpit ang anak ko sa dibdib ko. Ramdam ko ang init ng lagnat ng bata sa balikat ko, naghahabol ng hininga. Gamit ang kabilang kamay ko, hinawakan ko ng mahigpit ang pulso ni Maya. Ang pulso niya ay sobrang nipis at kasing lamig ng yelo. Hinila ko ang asawa ko patayo, nagpanik siya, pilit binabawi ang kamay niya. Takot na nakatingin sa pinto papunta sa sala. Humahagulgol na sinasabing, "Magagalit si nanay." Hindi pa tapos ang mga pinggan, naghihintay ang mga bisita. Inilapit ko ang bibig ko sa tainga ng asawa ko at bumulong ako gamit ang boses na malamig at mababa na kahit ako ay kinilabutan. Sabi ko, "Tumahimik ka. Huwag kang magsalita. Sumunod ka lang sa akin." Simula sa oras na ito, walang sino man sa mundong ito ang may karapatang pilitin kang maghugas ng kahit isang pinggan pa. Iiwan natin ang bahay na to. Kinuha ko ang diaper bag. Inakay ang asawa ko palabas sa likod ng pinto. Patungo sa mabahong eskinita, iniiwan ang nagkalat na mga hugasin. Naglakad kami na parang mga multo pabalik sa main road kung saan ko ipinarada ang sasakyan. Binuksan ko ang pinto. Pinasok si Maya at ang bata sa likod. Binuksan ang aircon sa pinakamalamig at ibinaba ang mga sunshade para dumilim ang loob. Yakap-yakap ni Maya ang bata at umiiyak ng walang patid. Ang mga hikbi niyang matagal na pinigilan ay tuluyang sumabog sa loob ng sasakyan. Binigyan ko siya ng bote ng tubig. Nang makita ko ang kalahating tuyong pandesal na walang malay pa rin niyang hawak-hawak sa kamay niya, parang tinadtad ng kutsilyo ang puso ko. Hinablot ko ang tinapay, itinapon sa kalsada, at ipinangako sa kanya na ito na ang huling araw na iiyak siya dahil sa mga taong iyon. Isinara ko ang pinto ng sasakyan at nilock mula sa labas. Umatras ako ng 10 hakbang, nagtago sa likod ng isang malaking puno ng akasya, kung saan kitang-kita ko ang garahe kong nag-uumapaw sa tawanan ng mga linta. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang 911. 2 ring lang. May sumagot na. Agad kong binago ang boses ko. Ginawa kong nagpapanik. Humihingal na parang taong takot na takot. Malinaw kong sinabi ang address ng bahay ko, mula sa numero ng lote, kalye, hanggang sa barangay. Sabi ko, "Sir, ako po ang may-ari ng bahay. Nasa trabaho po ako, pero chinek ko yung CCTV namin at nakita kong may grupo ng 20, katao, mga mukhang akyat bahay, sindikato, at nagpa-pot session na sinira ang lock at pumasok sa bahay ko. Ang dami nila, mga mukhang goons, sinisira ang mga gamit, nag-iinuman at napakabayolente. Wala po ang mag-ina ko at maraming mamahaling gamit sa loob. Natatakot po akong nakawin nila ang mga gamit ko at manggulo sa mga kapitbahay. Parang awa nyo na, magpadala po kayo ng SWAT o mobile patrol ngayon din." Nandoon sila sa garahe nagiinuman. Mabilis na kinumpirma ng dispatcher ang impormasyon. Pinagbilinan akong huwag lumapit sa eksena para sa kaligtasan ko. At darating ang PNP mobile patrol at mga barangay tanod sa loob ng wala pang 10 minuto. Ibinaba ko ang tawag. Ibinulsa ko ang cellphone ko. Sumandal sa magaspang na puno, at nagsindi ng sigarilyo. Humithit ako ng malalim, at ibinuga ang puting usok sa malamig na hangin. Nakatitig ang mga mata ko sa bakal naming gate. Umangat ang sulok ng labi ko sa isang ngiting kahit ang demonyo ay manginginig. "Gusto mo ng bonggang party para magpasikat, nanay? Gusto mong gamitin ang dugot pawis ng mag-ina ko para lang purihin ka ng mga buraot mong kamag-anak? Pwes, ngayong araw, bibigyan kita at ang buong angkan mo ng party na hinding-hindi nyo makakalimutan. Isang grand entrance na may escort na sasakyan ng pulis, wangwang, at mga posas. Kumain lang kayo ng kumain. Dahil mamaya lang, isusukan nyo lahat yan." Napaso ang daliri ko dahil ubos na ang sigarilyo. Pero hindi ko maramdaman ang sakit. Ang sakit sa dibdib ko, nang makita ko ang asawa kong kumakain ng tuyong tinapay, ay nagpaman sa lahat ng pisikal kong nararamdaman. Eksakto nang itapon ko ang upos ng sigarilyo, narinig ko ang pinakahinihintay kong tunog. Wiw 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 wiw.
Ang nakakabinging wangwang ng pulis na bumasag sa katahimikan ng aming subdivision. Hindi lang isa, kundi 2 pickup ng PNP at isang sasakyan ng barangay patrol ang mabilis na lumiko sa eskinita namin. Ang mga asul at pulang ilaw ay nag-flash sa mga pader, tumama sa mga mukha ng mga kapitbahay na nagsilabasan para makiusyoso. Pumreno ng malakas ang unang sasakyan sa mismong harap ng mga nakaharang na NMAX at Aerox. Bumukas ang mga pinto at halos 10 pulis na nakauniporme, bitbit ang kanilang mga armas at batuta, seryoso at mukhang handa sa giyera ang nagsibabaan. Nakatanggap sila ng report ng akyat bahay at mga adik, kaya ang pag-deploy nila ng pormasyon ay kasing bilis ng kidlat. Nasa likod ako ng puno, palihim ng ngumiti. Nagsisimula na ang palabas. Mula sa pwesto ko, kitang-kita ko ang buong kaguluhang nangyayari sa garahe ko. Ang malakas na tugtog ay biglang namatay nang may humugot ng saksakan, napalitan ng malakas at autoritibong sigaw ng police commander. "Huwag kayong gagalaw. Pulis ito. Itaas ang mga kamay at ipatong sa mesa." Ang mga kamag-anak ko na kanina lang ay nagtataas ng baso ng mamahaling alak at pinupuri ang nanay ko na parang reyna, ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot. Nanginginig si Tio Boy, nabitawan ang kinakagat niyang alimango. Tumalsik ang alige sa plansado niyang pantalon. Ang mga tita ko ay nanlalaki ang mga mata, nanginginig na umatras sa pader na parang mga dagang takot sa liwanag. Ang sugarol kong pinsan na si Kuya Carlo, ang palaging pinopondohan ng nanay ko, ay nagpakita ng tunay na pagiging duwag. Pagkakita pa lang sa uniforme ng pulis, nataranta na siya, palingalinga, at dahan-dahang umatras papunta sa likod ng bahay para tumakas. Pero paano siya makakatakas sa mga pulis? Mabilis siyang dinamba ng 2 opisyal at pinilipit ang kamay sa likod. Sumigaw siya sa sakit, nawala ang angas, parang asong ulol na umiiyak, at ang sentro ng atensyon, walang iba kundi ang nanay ko. Nakaupo pa rin siya sa kabisera. Suot ang kanyang pulang Filipiniana, pero ang yabang sa mukha niya ay napalitan ng gulat at galit. Marahil dahil nasanay siya ang palaging nasusunod, na siya ang boss sa pamilyang ito. Inakala niyang mas mataas ang kapangyarihan niya kaysa sa batas. Imbes na makipag-cooperate, nagpamewang siya, tumayo ng tuwid, at dinuro ang police commander na humihingi ng ID nila. Sumigaw siya ng malakas. "Ano bang kalokohan to? Bahay ko to. Nagpa-party kami para sa apo ko. Bakit kayo bigla-biglang pumapasok? May kilala ako sa Kapitolyo. Ipapatanggal ko kayo sa pwesto." Nananatiling kalmado ngunit matatag ang kapulisan. Sinabi ng commander, "Mrs., nakatanggap kami ng emergency report mula mismo sa legal na may-ari ng bahay na ito. May nag-report na may grupong nag-trespass at naninira ng gamit. Ipakita niyo po ang mga ID niyo at patunay na dito kayo nakatira." Dito na natahimik ang nanay ko. Ang titulo ng bahay ay nakapangalan sa akin, ang address sa ID niya ay sa probinsya pa dahil tumanggi siyang kumuha ng bagong ID o mag-register sa barangay nang lumipat siya rito. Dahil ang palagi niyang katwiran ay, "Bahay to ng anak ko. Hindi ko kailangang magpaalam kahit kanino." At ang mga buraot na kamag-anak ko ay lalong walang kahit anong pruweba na may karapatan silang nandoon habang wala ang may-ari ng bahay. Nang iutos ng commander na isakay lahat sa patrol car papuntang presinto para imbestigahan sa kasong trespassing, tuluyan nang nawala sa sarili ang nanay ko. Ang pagkapahiya niya sa harap ng buong angkan ay nagpabaliw sa kanya. Sumugod siya at tinulak ang isang batang pulis na nag-e-escort kay Kuya Carlo. Nagmura siya ng malutong, naglupasay sa sahig sa gitna ng mga balat ng hipon at alimango. Ngunit ang batas ay hindi tulad ko noon, o tulad ng maamo at sunod-sunurang manugang niya na pwede niyang saktan at murahin anumang oras. Ang pagtulak at pagmura sa isang pulis na on duty ay lagpas na sa linya. Sumimangot ang commander at sumigaw, "Resisting arrest at assaulting a police officer. Posasan niyo at isakay lahat." Agad-agad, ang malamig na posas ay ikinabit sa magkabilang kamay ng nanay ko na puno ng gintong alahas. Ang tunog ng paglak ng posas na iyon ang tuluyang nagtapos sa kanyang kayabangan. Nanlaki ang mga mata ng nanay ko, namutla, at hindi makapagsalita nang kaladka rin siya ng 2 pulis palabas ng garaheng puno ng mantika. Nakatayo ako sa dilim, nakapamulsa, pinapanood ang kalunos-lunos na eksenang iyon. Isinakay ang nanay ko sa likod ng PNP pickup. Ang mga kamag-anak ko, mula sa respetadong Tio Boy hanggang sa mga bunganggerang tita, ay nakayuko,
nagsisiksikan sa patrol car na parang mga nahuling kriminal. Ang pulang Filipiniana ng nanay ko ay puno ng putik at sabaw ng alimango, mukhang kawawa at nakakahiya. Ang mga kapitbahay na nakapaligid sa gate ay nagbubulungan at nakaturo sa kanila. Ang karangalan, kayabangan, at reputasyon na binili ng nanay ko gamit ang pera ko at luha ng asawa ko ay naging abo sa harap ng buong subdivision. Bumuhay ng wangwang ang mga sasakyan ng pulis at umalis sa eskinita, iniiwan ng bahay na sira-sira ang mga handaan. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko'y nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Pero simula pa lang ito. Naglakad ako pabalik sa sasakyan ko. Pagbukas ko ng pinto, ang lamig ng aircon ay nagpabalik sa akin sa realidad. Yakap-yakap pa rin ni Maya si B-Boy, nakakuyom sa likod. Nang makita niya ako, tiningnan niya ako ng kanyang namamagang mga mata na puno ng takot at pagkalito. Malamang narinig niya ang mga wangwang pero hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi na ako nagpaliwanag. Pinaandar ko ang sasakyan at nagmaneho palayo sa impyernong bahay na iyon. Sumulyap ako kay Maya sa rearview mirror, malumanay pero matatag ang boses ko. Huwag kang matakot. Simula ngayon, ako ang magiging kalasag niyo ni B-Boy. Wala nang sino man ang pwedeng manakit sa pamilya natin. Dinala ko sila sa isang 4-star hotel sa BGC. Pagkapasok namin sa magarang lobby na amoy lemongrass, ang contrast sa pagitan ng lugar na ito at ng marumi, madulas, at mabahong kusina kanina ay parang asin na inihagod sa sugat sa puso ko. Pagkatapos mag-check-in, nagpabili ako sa room service ng mainit na lugaw at pinabili ko rin sila ng paracetamol para kay B-Boy. Inalalayan ko si Maya papasok sa kwarto. Malawak ito, malinis ang puting kama, at malambot ang ilaw. Maingat na inihiga ni Maya si B-Boy. Matapos mapainom ng gamot, bumaba na ang lagnat ng anak ko at nakatulog ng mahimbing. Umupo si Maya sa isang sulok ng sofa, nakayakap sa sarili, pinipilipit ang kanyang mga daliri. Palingalinga siya, parang isang ibon na nakulong ng matagal, na nang palayain sa langit ay natakot sa mismong kalayaan. Kumuha ako ng maligamgam na tubig at iniabot sa kanya. Umupo ako sa tabi niya, hinawi ang mga buhok na nakadikit sa pawisan niyang noo. Malumanay kong sinabi sa kanya na maligo siya, mag-hot shower para ma-relax, at magpalit ng malinis na bathrobe ng hotel. Sinabi ko na ako na ang bahala sa lahat ng problema sa bahay at hindi na niya kailangang intindihin ang mga hugasin o ang mga kamag-anak ko. Tumango si Maya, ibinaba ang baso at naglakad papuntang banyo. Halos magewang siya sa paglalakad. Sobrang nipis ng katawan. Bakat ang buto sa likod sa suot niyang lumang t-shirt. Makalipas ang 15 minuto, namatay ang shower. Lumabas si Maya suot ang puting bathrobe ng hotel. Dahil sobrang laki nito para sa payat niyang katawan, dumausdos ang kwelyo pababa sa isa niyang balikat. At sa sandaling iyon, lumaki ang mga mata ko. Nanigas ang buong katawan ko na parang tinamaan ng kidlat. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kwarto, nakita ko sa maputla at payat na balikat ng asawa ko. Ang mga itim at violet na pasa. Hindi lang isa, kundi napakarami. May mga bakas ng kurot na nagkulay dilaw, na dahil luma na. May mga pulang latay na parang pinalo ng matigas na bagay kailan lang. Tumalon ako na parang spring. Nilapitan ko siya at hinawakan sa balikat. Nanginginig ang mga kamay ko nang dahan-dahan kong ibaba ng kaunti ang bathrobe niya. Sa kanyang mga braso, balikat, at itaas na bahagi ng likod, nagkalat ang mga maliliit na sugat at pasa na nakapatong-patong. Tinago niya ang lahat ng ito nang palihim sa ilalim ng mga long sleeves at maluluwag na damit na palagi niyang suot kahit napakainit ng panahon. Halos hindi ako makahinga. Tiningnan ko si Maya. Basag ang boses ko. Maya. Sinong gumawa nito? Si nanay ba? Nagulat si Maya. Mabilis na hinila ang damit para takpan ang sarili at umatras. Bumuhos ang kanyang mga luha. Umiling siya ng umiling. Nagdadahilan na nadapa lang siya o tumama sa kanto ng kabinet. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sumigaw ako sa sobrang sakit. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Mga kalmot at kurot to. Paanong tumama sa kabinet? Napakatagal kong naging bulag. Patawarin mo ako. Pugita. Pero ngayon, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Marahil ang init at higpit ng yakap ko ang tuluyang sumira sa huling pader na nagtatago sa sakit ni Maya. Sumubsob siya sa dibdib ko at humagulgol. Ang iyak niyang puno ng pait ay dala ang libu-libong araw at gabi ng paghihirap.
At sa gitna ng kanyang paghikbi, nagsimula siyang magkwento. Bawat salita niya ay parang kutsilyong hinihiwa ang puso ko. Ang katotohanan na hindi ko alam. Sa likod ng maskara ng mabait na biyenan na pinapakita ng nanay ko sa akin, ay isang malupit na diktador na gumawa ng impyerno sa lupa. Ang 50,000 pesos na binibigay ko buwan-buwan. Wala ni isang kusing doon ang ginamit niya pambili ng pagkain o para sa asawa ko. Kinukuha niya lahat. Tuwing umaga bago siya umalis para mag-zumba, nilak niya ang malaking refrigerator na puno ng masasarap na pagkain at nagiiwan lang ng ilang lanta na talbos ng kamote at maasim na tokwa. Pinipilit niya si Maya, na nagpapasuso pa, na kumain ng bahaw na may toyo. Kapag nagreklamo si Maya, susugurin siya nito at kukurutin ng pino sa tagiliran at balikat. Sinasabi niya na ang mga palamunin sa asawa ay walang karapatang mag-demand, na ang pera ng anak niya ay dugo at pawis, kaya hindi pwedeng waldasin ng isang probinsyana. Ngunit kung pisikal na pananakit at gutom lang, baka kinaya pa ni Maya. Ang pinakamasakit ay tinarget niya si Biboy. Ang mga mamahaling gatas, S26, na in-order ko online ng bulto, palihim na itinatago ng nanay ko at ibinebenta sa sari-sari store para ibulsa ang pera. Kapag umiiyak ang anak ko sa gutom, pinipilit niya si Maya na gumawa ng amsabaw ng sinaing na may asukal para ipainom sa bata. Ang pinakamatindi, noong isang linggo, nilagnat ng mataas si Biboy dahil sa ubo. Nagmamakaawang lumuhod si Maya para humingi ng pera sa nanay ko pampadoktor. Pero alam niyo kung anong sinabi niya. Kailangan ko yung pera para sa investment ni Carlo. Nilalagnat lang yan dahil nagngingipin. Huwag kang gumawa ng dahilan para hingan ako ng pera. Habang sinasabi ito, kumalas si Maya sa yakap ko. Nanginginig siyang lumapit sa luma niyang bag, may hinalungkat, at inilabas ang isang gusot na papel. Isa itong resibo ng sanglaan. Nakasangla, isang 14K gold na singsing. Halaga ng na-loan, 2,000 pesos. Gumuho ang mundo ko. Nakilala ko agad na iyon ang wedding ring na isinuot ko sa kanya noong kasal namin. Ang singsing na itinuring niyang pinakamahalagang yaman at hindi kailanman tinanggal. Ngunit dahil may sakit ang anak namin, dahil wala siyang kahit isang kusing, dahil ninakaw ng biyenan niya ang lahat ng karapatan niyang mabuhay, palihim siyang tumakbo sa sanglaan sa kanto at isinangla ang pinakasagrado naming alaala para lang makabili ng gamot ng anak niya. Habang ang sarili kong ina ay nagwawaldas ng libu-libong piso pambili ng alimango at alak para sa mga buraot na kamag-anak. Napatayo ako na parang tuod. Nanlambot ang mga tuhod ko at napaluhod sa gilid ng kama. Tinakpan ko ang mukha ko. Ang maiinit na luha ng isang lalaking punong-puno ng galit sa sarili ay tumulo sa mga daliri ko. Umiyak ako dahil sa kawalan ko ng silbi. Umiyak ako dahil sa impyernong pinagdaanan ng asawa at anak ko. Biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Binasag ang nakakabinging lungkot sa kwarto ng hotel. Dahan-dahan kong kinuha at tiningnan ang screen. Landline number ng presinto. Pinunasan ko ang mga luha ko gamit ang likod ng kamay ko. Nang iangat ko ang ulo ko, wala nang kahit anong awa o kahinaan sa mga mata ko. Ang natira na lang ay ang itim na kulay ng matinding puot at kalupitan. Kung anong itinanim mo, nanay, ako mismo ang magpapakain sa iyo ng bunga nito ngayon. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Pagkalagay ko pa lang sa tainga, hindi pa ako nakakapagsalita ng hello. Isang matinis at nakakabasag eardrum na sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi pulis, ang nanay ko. Ang boses niya ay may halong pekeng pag-iyak, galit, at pagbabanta, ang trademark niyang gaslighting na ilang dekada na niyang ginagawa. Crisanto! Walang hiya ka! Nasaan ka? Pumunta ka dito sa presinto ngayon din. Alam mo bang nakulong kami ng mga tiyo at tita mo dahil sa mga pulis na to? Anong nireport mong akyat bahay? Bulag ka ba at hindi mo nakitang nagpa-party tayo? Pumunta ka rito, bawiin mo ang reklamo, at lumuhod ka sa harap ni Tio Boy at Kuya Carlo para humingi ng tawad. Ang dangal ng pamilya natin? Itinapon mo sa aso! Hayop ka! Nanahimik ako at inilayo, nang kaunti ang phone sa tainga ko. Rinig ko ang gulo sa background, mga pulis na sumisigaw ng, "Tumahimik kayo dyan!" At ang mga bulungan ng takot kong mga kamag-anak. Dahil hindi ako sumagot, inakala ng nanay ko na natatakot ako, kaya iniba niya ang tono at ibinaling ang sisi kay Maya. Sinasabi ko na nga ba, si Maya ang nag-utos sa'yo nito, no? Ang ahas na probinsya ng yon. Inutusan ko lang mamalengke kanina, gumawa na ng kwento para ipahuli ako. Magnanakaw yon. Nawawala yung gintong kwintas ko sa kwarto ko.
Siguradong ninakaw ng asawa mo kaya nagkunwari siyang yayain kang tumakas. Pumunta ka rito, i-bail out mo kami, at pag-uwi ko, papatayin ko yung ahas na yon. Papalayasin ko silang mag-ina. Nang marinig ko ang tungkol sa gintong kwintas, parang may sumakal sa lalamunan ko. Ang kwintas na tinutukoy niya ay ang pamanang alahas, dowry, ng nanay ni Maya sa kanya noong kasal namin. Ninakaw niya, at ngayon ay ibinibintang pa niya kay Maya. Tuluyan nang napatid ang huling sinulid ng pagmamahal ko sa babaeng ito. Kalmado at kasing lamig ng yelo ang boses ko nang magsalita ako, pinuputol ang pagsisisigaw niya. Excuse me, nasaan po ang pulis na naka-duty? Pwede bang ibigay niyo po sa kanya ang telepono? Ako po ang may-ari ng bahay, ang tumawag sa 911 kanina. May narinig akong kaluskos, at isang malalim at seryosong boses ng lalaki ang sumagot. Sinabi ng pulis na nakahuli sila ng higit sa 10 tao sa bahay ko dahil sa trespassing, pero sinasabi nilang kamag-anak ko raw sila. Isa sa kanila, ang nanay ko, ay nag-resisting arrest, at ngayon ay nakaposas sa hiwalay na kwarto. Kailangan daw ng presensya ko para kumpirmahin ang mga identity nila. Sumagot ako ng malinaw at sapat ang lakas para marinig ng nanay ko na nasa tabi siguro ng pulis. Sir, inuulit ko po, ang mga taong nasa presinto, maliban kay Mrs. Remedios na nanay ko, wala po akong kaano-ano sa kanilang lahat. Sila ay mga taong hindi ko pinahintulutang pumasok sa bahay ko. Hindi ko aatrasin ang kaso. Gusto kong kasuhan niyo sila ng trespassing. Darating ako diyan in 15 minutes para magbigay ng karagdagang ebidensya. Pinatay ko ang tawag. Walang pag-aalinlangan. Sinuot ko ang jacket ko. Pinagbilinan ko si Maya na ilock ang pinto ng hotel at huwag bubuksan kanino man maliban sa akin. Bumaba ako sa basement at kinuha ang sasakyan. Pagkaraan ng 20 minuto, pumasok ako sa lobby ng presinto. Muntik na akong matawa sa itsura ng mga kamag-anak ko. Ang mga taong kanina lang ay mga siga at kung makaasta ay parang mga hari. Ngayon ay nakaupo sa sahig sa gilid ng hallway, nakayuko. Si Tio Boy, na palaging nagbibigay ng sermon sa pamilya, ngayon ay nanginginig habang hawak ang baso ng tubig na ibinigay ng pulis. Si Kuya Carlo naman na sugarol, ay nakasubsob ang ulo sa mga tuhod niya, hindi makatingin. Pagkakita sa akin, akala nila ay may tagapagligtas na sila. Nagtayuan sila at aakmang tatawagin akong Chris, tulungan mo kami. Pero hinampas ng desk officer ang batuta niya sa mesa. Upo, walang tatayo. Hindi ko sila tiningnan. Dumiretso ako sa opisina ng investigador. Nakaupo sa upuan sa gitna ng kwarto ang nanay ko. Nakaposas pa rin ang kamay niya sa braso ng silya. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata niya ay mapupula sa galit, pero may halong gulat. Marahil, hindi niya inasahan na ang masunuring anak niya ay papasok na may dalang napakatinding aura ng pagpatay. Walang hiya ka. Sinabi mo sa pulis na hindi mo kami kilala? Pinakain ka ba ng gayuma ng asawa mong yon? Ako ang nagluwal sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Tapos hahayaan mo akong pusasan dito? Sabihin mo sa pulis, pakawalan ako. Pakawalan niyo si Carlo at mga tiyo mo. Kung hindi, itatakwil kita. Ipagkakalat ko sa buong probinsya na isa kang walang utang na loob na anak. Hinila ko ang upuan sa harap niya at dahan-dahang umupo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Walang kahit anong awa o pagmamahal sa mga mata ko. Itatakwil? Kalmado, pero mariin ang boses ko. Akala mo ba gusto ko pang maging anak mo? Ipinanganak mo nga ako, pero ginamit mo ang dugot pawis ng asawa't anak ko para buhayin ang mga palamuning nasa hallway. Pinakain mo ng tuyong tinapay ang manugang mo habang naghuhugas ng pinggan, habang nagpapakasasa ka sa alimangot alak. Kinurot at sinaktan mo ang asawa ko hanggang sa magkapasa-pasa siya. Ninakaw mo ang pambili ng gatas ng apo mo para ibigay sa sugarol mong pinsan. Hinampas ko ang mesa ng napakalakas. Napaigtad ang pulis sa tabi. At sinabi mong ninakaw ng asawa ko ang kwintas? Huwag kang magsinungaling. Ang pamanang kwintas na yon, kinuha mo palihim para ibenta, pambayad sa utang niyo ni Carlo sa sugal, tama ba? Akala mo dahil subsob ako sa trabaho ay bulag ako't bingi? Nanigas siya. Nanginginig ang mga labi niya. Hindi makabuo ng salita. Ang takot ay tuluyang pumasok sa utak ng isang kriminal nang mabulgar ang pinakatatago niyang sikreto. Anong pinagsasasabi mo? Sinong nagsabing kinuha ko? Nasaan ang ebidensya? Huwag mo akong pagbintangan. Ngumiti ako ng malamig. Ebidensya? Mamaya, ipapakita ko sa'yo. Pero bago yon, may ia-announce muna ako. Humarap ako sa investigador na seryosong nagsusulat. Sir,
Iaatras ko po ang kalahati ng reklamo ko. Para sa babaeng ito, kukunin ko siya dahil siya po ang nanay ko. Pero para sa grupo sa labas, itutuloy ko po ang kasong trespassing. At tiningnan ko ang glass window papunta kay Kuya Carlo na nanginginig sa labas. At lalo na sa taong yon, si Carlo. Bago ako pumunta rito, napansin kong nawawala ang isang malaking halaga ng cash at ang titulo NG lupa ko sa vault ko. Pinaghihinalaan ko si Carlo. Nalubog sa utang sa sugal. Nakasabwat ang nanay ko para nakawin ang titulo ko. Nire-request ko po ang isang agarang search at investigasyon laban sa taong yan. Pagkasabi ko noon, parang nasakal ang nanay ko. Sumigaw siya ng napakalakas. Nagpupumiglas hanggang sa dumugo ang pulso niya sa posas. Baliw na baliw siyang sumigaw, na itigil ko raw at wag idamay si Carlo. Pero isinara na ng investigador ang notebook niya. Lumabas siya at inutos sa mga pulis na isearch ang mga suspect, lalo na si Carlo. At tama nga, huli sa akto. Nang kapkapan si Kuya Carlo, nakuha sa loob ng jacket niya ang isang plastic envelope. Sa loob nito, naroon ang orihinal na titulo ng lupa ng bahay ko. At ang mas nakakakilabot, may nakaipit ditong special power of attorneys pa, na may peking pirma ko at tatak ng isang peking notary public. Bumagsak si Kuya Carlo at lumuhod sa sahig ng presinto. Nang makita ito ng nanay ko, tumirik ang mga mata niya at hinimatay sa mismong upuan niya. Ang bonggang party kanina ay isa lang palang front. Isang perpektong palabas na idinirek ng sarili kong ina para lasingin ako at linlangin ako, habang palihim na nananakaw ng pinsan ko ang lahat ng pinaghirapan kong ipundar. Nakatayo ako habang binibigyan ng first aid ang nanay ko. Sa puso ko, ang apoy ng galit ay naging isang naglalagablab na sulo. Gusto mong itulak ang pamilya ko sa bangin? Pwes, ipapakita ko sa iyo kung ano ang dulo ng impyerno. Nakatayo ako sa labas ng emergency room ng Barangay Health Center. Nagkamalay na ang nanay ko mula sa peking pagkahimatay niya. Nakadextrose siya. Nakatitig sa kisame na parang tulala. Walang sorry, walang paliwanag. Pinili niyang manahimik, ang huli niyang depensa para takasan ang katotohanan. Ang presinto ay nag-issue ng warrant. Ang peking SPA at titulo ay kinuha bilang ebidensya. Si Kuya Carlo ay kinulong para sa kasong theft at falsification of public documents. Ang mga kamag-anak na naiwan, pagkatapos magbayad ng multa para sa public disturbance, ay isa-isang tumakas pabalik ng probinsya sa gitna ng gabi. Walang sino man sa kanila ang nag-abala pang silipin ang babaeng nagpakain sa kanila ng alimango kanina. Tumanggi akong pumasok sa kwarto ng nanay ko. Naglakad ako papunta sa sasakyan at dumiretso pabalik sa hotel kung saan nandoon si Maya at Biboy. Madaling araw na. Napakalamig ng hamog. Nakasubsob ang ulo ko sa manibela. Naninigarilyo ng ikalimang stick ko. Nagsimulang pagdugtong-dugtungin ng utak ko ang lahat. Imposibleng basta-basta na lang nakawin ng nanay ko ang titulo at ibigay kay Carlo. Oo, mapang-abuso siya. Pero mukhang pera rin siya. Kailangan may dahilan o may napakalaking halaga na nagbulag sa kanya para ibenta ang sariling anak pabor sa sugarol niyang pamangkin. Binuksan ko ang phone ko, nag-log in sa banking app. May joint account kami ng nanay ko, kung saan ko inilagay ang 500,000 pesos na savings ko na gagamitin ko sanang pangkapital sa sarili kong kumpanya ngayong taon. Pag-type ko ng password at pag-load ng screen, nanlamig ang puso ko. Balance, 53 pesos ang 500,000 pesos ay nawalang parang bula. Sa transaction history, nakita kong ni-withdraw ito lahat in cash. 2 buwan na, ang nakakalipas gamit ang passbook na hawak ng nanay ko. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko. Kaya pala, ang mga alimango, alak, at pagpapasikat ng nanay ko kanina, hindi lang ito basta kayabangan. Isa itong budol, isang investment scam. Naalala ko ang sinabi ng mga pulis base sa kwento ng mga kamag-anak ko. Kamakailan lang, umuwi ang nanay ko sa probinsya. Pinagmamalaki na may pre-selling subdivision investment daw sila ni Carlo sa Cavite. Napakalaki raw ng tubo. Ginamit niya ang 500k ko para pondohan ang utang sa sugal ni Carlo, pero pinaniwala niya ang sarili niya at ang mga tao na isa itong negosyo. Ginamit ni Carlo ang pangalan ng nanay ko, isang nanay ng matagumpay na engineer sa Maynila, para mangumbinsi ng mga kamag-anak na mag-invest sa peking lote niya. Ang party kanina ay ang closing sale. Nagpa-party ang nanay ko para ipakita sa mga kamag-anak kung gaano sila kayaman dahil sa investment na yon. Gusto niyang makuha ang mga huling savings ng mga kamag-anak ko at ibigay kay Carlo. At ang titulo ng bahay ko?
Ito ang huling alas na isasanglasana ni Carlo sa mga loan shark sanglatira, tumbok para makakuha ng pera, at pambayad sa kung anumang malaking utang na sisingilin na sa kanya. Ang asawa ko, ang anak ko, ang anak ko. Ginawa lang silang mga tau-tauhan. Mga alipin na ginamit ng nanay ko para maging perfect ang ilusyon ng kayamanan. Ikinulong si Maya sa kusina para walang makaalam ng totoo naming sitwasyon. Gutom si Biboy, ninakaw ang gatas, para lang may pambayad sa alak ng mga buraot. Ang kasakiman ay tuluyang ginawang demonyo ang babaeng nagluwal sa akin. Tinapon ko ang sigarilyo, pinaharurot ko ang sasakyan. Hindi pa ako bumalik sa hotel. Dumiretso ako pabalik sa bahay ko. Ngayong gabi, kailangan kong hanapin ang huling ebidensya, ang pinakasandata ko para putulin ng tuluyan ang cancer na ito sa pamilya ko. Tahimik na tahimik ang bahay, madilim at malamig. Ang mga balat ng hipon at alimango sa labas ay nangangamoy lansana. Sa kusina, ang bundok ng hugasin ay nananatili roon, pinapaalala sa akin ang hirap ng asawa ko. Dumiretso ako sa kwarto ko. Hinila ko ang cabinet ng damit. Sa likod nito, may maliit na espasyo. Inipasok ko ang kamay ko at inilabas ang isang itim na DVR ng lumang CCTV system na puro alikabok na. 2 taon na ang nakakalipas. May mga nakawan sa subdivision, kaya nagkabit ako ng 3 CCTV. Sa sala, kusina, at hallway. Pero 6 na buwan na ang nakaraan. Nagreklamo ang nanay ko na nawawalan daw siya ng privacy. Sinadya niyang basagin ang kamera sa sala gamit ang walis at sinabing aksidente. Sinunod ko siya. Hindi ko na pinaayos. Pero hindi ko sinabi sa kanya na ang 2 kamera sa kusina at hallway ay naka-direct wire sa DVR na itinago ko sa likod ng kabinet. Tahimik silang nag-record ng lahat sa nakalipas na 6 na buwan. Kinuha ko ang DVR at kinonekta sa laptop ko. Ang liwanag ng screen ay tumama sa malamig kong mukha. Binuksan ko ang mga folder, ni-rewind ko araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. At ang nakita ko ng gabing iyon ang tuluyang pumatay sa salitang respeto sa pagkatao ko. Sa screen, nag-play ang mga black and white na video na parang horror movie. Noong 5 ng nakaraang buwan, nagluluto si Maya ng lugaw para sa bata sa kusina. Pumasok ang nanay ko. Walang sabi-sabi. Kinuha ang mainit na mangkok ng lugaw at ibinato sa pader. Tapos ginamit ang mga kuko niya para kurutin at sabunutan si Maya sa likod. Nakakuba lang si Maya. Umiiyak, pero walang boses. Sumisigaw ang nanay ko. Bakit ka nagluluto ng baka? Nagpapakamatay sa trabaho ang anak ko, tapos ikaw na palamunin. Gusto mo ng masarap? Tigilan mo ang kaartehan mo. Noong labang kitino, dumating si Carlo. Sumisigaw, humihingi ng pera. Nataranta ang nanay ko at hinalungkat ang kwarto namin. At nakuha ng malinaw sa kamera sa hallway ang paglabas ng nanay ko. Hawak ang kahon ng alahas ni Maya. Nilabas ang gintong kwintas, dowry, at palihim na inabot kay Carlo. Kinabukasan, gumawa siya ng eksena na may magnanakaw daw at sinisi si Maya na burara sa gamit, pero ang pinaka nakakakilabot na video ay nangyari kaninang umaga. Ang araw ng birthday ng anak ko. Umiiyak si Biboy sa stroller dahil sa lagnat. Si Maya ay naghihiwa ng baboy para sa handaan ng mga kamag-anak. Biglang binuhat ng nanay ko ang bata, tinanggal ang gintong kwintas na may letter B na binili ko nung binyag niya, at ibinulsa. Umiyak ng malakas si Biboy. Nagpanik si Maya. Tinanong bakit. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Maya. Ibebenta ko to, para makabili pa ng blue label. Para sa mga tita mo. Nakakaabala lang sa bata yan. Tumahimik ka, at magluto ka na. Bumagsak si Maya sa sahig, umiiyak. Malamig na nilagpasan siya ng nanay ko. Iniiwan ang nilalagnat na apo na humahagulgol. Napasubsob ako sa keyboard ng laptop. Nanginginig ang mga balikat ko. Anong ginawa ko? Nabaasipong maka. Namali kong lagyan na tasa. Nagpapasok ako ng demonyo sa bahay ko. Naiwan ko ang mag-ina ko sa mga kamay ng demonyong. Yun ang napakahabang panahon dahil lang naniwala ako sa ilusyon ng isang mabuting ina. Hinugot ko ang USB flash drive. Ibinulsa ko sa jacket ko. Nasa kamay ko na ang ebidensya. Bukas, ipapakita ko sa kanila na kapag ginalit mo ang isang lalaki at sinira mo ang pamilya niya, ang kapalit nito ay walang hanggang impyerno. Nilak ko ang bahay. Nagmaneho pabalik sa hotel. Nakatulog na si Maya, yakap ang bata dahil sa pagod. Humiga ako sa tabi niya, dahan-dahang niyakap ang manipis at puro pasang likod niya. Sa dilim,
Bumulong ako ng isang matinding sumpa. Paiyakin ko silang lahat. Babawiin ko ng tiklop tuhod lahat ng ninakaw nila sa inyo. 3 araw pagkatapos ng nakakakilabot na gabing iyon, inilipat ko ang nanay ko mula sa barangay clinic papunta sa isang private hospital. Dahil sa pagkakakulong ni Carlo, nabulabog ang buong angkan ko. Ang mga nagbigay ng pera para sa investment ay nakaamoy na ng panloloko. Imbes na sa pulis pumunta para ireklamo si Carlo, ang nanay ko ang tinarget nila. Siya ang gurantor eh. Umaga noon, tumawag si Tio Boy. Bilang pinakamatanda sa pamilya, nagpatawag siya ng emergency meeting sa private room ng nanay ko. Crisanto, ang problema sa loob ng pamilya. Sa pamilya lang inaayos. Huwag mo kaming ipahiya sa ibang tao. Pumunta ka rito at ayusin natin to. Ngumiti ako ng malamig. Sige, yan din ang hinihintay ko. Nagsuot ako ng itim na suit, bitbit ang isang maliit na briefcase. Pumasok ako sa kwarto ng mag-isa. Ang malawak na VIP room ay puno ng tao. Ang mga kamag-anak kong tumakas noong isang gabi, nandito na naman, nakapalibot sa kama ng nanay ko. Nakasandal ang nanay ko. Wala na yung pagiging kawawa niya noong hinimatay siya. Matatalim na naman ang mga mata niya, at puno ng plano. Nang pumasok ako, walang bumati. Napakabigat ng tensyon. Tumikhim si Tio Boy at inilapag ang baston niya sa sahig. Nagsimula na siyang mag-speech tungkol sa moralidad at utang na loob. Sinisisi niya ako na isa akong walang kwentang anak na dahil lang sa asawa ko ay ipinakulong ko ang sarili kong kadugo at dinala sa ospital ang nanay ko. Ang demand niya, dapat ko raw iatras ang kaso laban kay Carlo at ibenta ang bahay ko para mabayaran ang 500,000 pesos na inutang ng nanay ko sa kanila para sa investment. Hindi pa ako nakakasagot, umiyak na naman ng bonggang-bongga ang nanay ko. Nag-play na naman ang victim card niya. Tingnan niyo mga tiyo, ako ang nagluwal at nagpalaki dyan hanggang maging engineer, tapos ngayon, nakikinig siya sa asawa niyang probinsyana. At itutulak ako sa impyerno. Ang bahay at lupang yan, swerte ng pamilya yan. Kung hiniram ko man yung titulo at binigay kay Carlo, para rin naman yun sa ikayayaman ng buong pamilya natin. Tapos yung Maya na yon, inutusan lang sa kusina, sinulsulan na si Crisanto na ipahuli tayong lahat. Sabi ng manghuhula, may malas yang asawa mo. Hinihila ka pababa. Pumalo-palo pa siya sa kama habang umiiyak. Nagbulungan ang mga kamag-anak at nakisali sa pag-trash talk kay Maya. Crisanto, sabi ng nanay ko. Ngayon, sa harap ng lahat ng tiyo at tita mo, bibigyan kita ng ultimatum. Bukas na bukas, makipaghiwalay ka kay Maya. Palayasin mo silang mag-ina ng walang dala. Iatras mo ang kaso ni Carlo. Isanla mo ang titulo sa bangko at bayaran mo ang mga utang natin. Kung hindi, magpapakamatay ako rito mismo sa harap nyo. Tingnan natin kung saan ka pupulutin pag nalaman ng lahat na pumatay ka ng nanay. Nakatayo lang ako, nakapahalukip-kip. Kalmadong pinapakinggan ang mga pambababoy at blackmail ng mga taong ito na kadugo ko pa raw. Tiningnan ko ang nanay ko. Punong-puno ng lason at determinasyon ang mukha niya. Akala niya, gamit ang pressure ng buong pamilya, gamit ang utang na loob at pagbabanta ng pagpapakamatay, ay titiklop na naman ang mahina niyang anak. Gusto niyang palayasin ko ang pamilya ko para maagaw niya ang bahay at isalba ang sugarol niyang pamangkin. Pero nagkakamali siya. Ang dating Crisanto ay namatay na sa kusinang iyon noong gabing iyon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa smart TV na nakasabit sa dingding ng kwarto. Isinaksak ko ang USB, kinuha ang remote. Lumingon ako sa kanila. Gusto niyong ayusin to ngayon? Gusto mo, Nay? Hiwalayan ko ang asawa ko at ibenta ang bahay para sa mga manlolokong to? Ngumiti ako. Ang boses ko ay kasing lamig at kasing talim ng patalim. Sige. Pero bago ako pumirma ng kahit ano, manood muna tayo ng short film, tapos saka natin pag-usapan kung sino ang dapat palayasin. Pinindot ko ang play. Umilaw ang screen. Ang kurtina na nagtatago sa pinakamaduming sikreto ng pamilyang ito ay tuluyan ng bumagsak. Tumahimik ang buong kwarto. Tanging ang static ng TV ang naririnig. Sa screen, malinaw ang petsa at oras. Ika, ay ma'am ng buwan. Ang video ni Maya na nilulutuan ng lugaw ang bata, tapos pumasok ang nanay ko. Itinapon ang lugaw sa pader, at walang habas na sinabunutan at kinurot ang asawa ko. Ang boses ng nanay ko ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Bakit ka nagluluto ng baka? Palamunin ka na nga lang. Sunod, yung video ng Ika, 15, sa hallway.
Ang nanay ko palihim na kinukuha ang gintong kwintas ni Maya at ibinibigay kay Carlo. At ang huli, ang pinakamalupit, ang pagsampal ng nanay ko kay Maya at ang pagnakaw niya sa gintong kwintas ng apo niyang nilalagnat. Sabay sabing, ibebenta ko to para makabili pa ng blue label para sa mga tita mo. Pinindot ko ang pause. Naka-freeze ang mukha ng nanay ko sa screen, mukhang demonyo habang nananampal. Parang nagyelo ang buong kwarto. Nakakabingi ang katahimikan. Tanging ang malakas na paghinga ng mga taong kanina'y sumisigaw ang naririnig. Ang mga kamag-anak ko, mula kay Tio Boy hanggang sa mga tita ko, namumutla na parang nakakita ng multo. Palipat-lipat ang tingin nila sa TV at sa nanay ko na nanlalaki ang mga mata, may halong takot at pandidiri. Ang banal at respetadong reyna ng pamilya ay nabulgar bilang isang malupit na abuser at magnanakaw. Pero hindi pa yan ang lahat. Binuksan ko ang briefcase ko at naglabas ng mga dokumento. Ibinagsak ko sa mesa sa gitna ng kwarto. Buksan niyo ang mga mata niyo, mariin kong sabi. Ito ang bank statement ko. 500,000 pesos ng savings ko. Lihim na kinuha ng babaeng yan at ibinigay kay Carlo para sa sinasabi niyong investment. At ito, nilabas ko ang isang papel. Ito ang peking SPA na may peking pirma ko at peking notaryo na nakuha ng pulis kay Carlo. Gusto nilang isanla ang bahay ko sa bangko para magbayad ng utang ni Carlo sa sugal. Walang pre-selling subdivision sa Cavite. Imbento lang yon. Nagkagulo ang mga kamag-anak. Nanginginig na kinuha ni Tio Boy ang bank statement at SPA. Tapos, biglang sumigaw ang isang tita ko at dinuro ang nanay ko. Remedios! Ano to? Nasaan ang perang pinaghirapan namin na ibinigay namin kay Carlo? Sabi mo sigurado to. Kasabwat ka pala ng pamangkin mong manloloko para pagnakawan kami? Nakaupo lang ang nanay ko sa kama, namumutla na parang bangkay. Nauutal siya, nanginginig na pilit hinahawakan si Tio Boy. Hindi. Hindi totoo yan, sabi ni Carlo. May titulo na raw eh. Yung pera, ibinayad doon. Anong ibinayad sa titulo? Sigaw ng isa ko pang tiyo, hinampas ang mesa. Ninakaw mo nga ang ginto ng manugang mo at apo mo para ibigay sa kanya. Isinugal na niya lahat. Ngayon nakulong siya. Paano ang pera namin ha? Ikaw na matandang manloloko. Ang VIP room ay biglang naging palengke. Ang mga taong kanina'y kampi sa kanya at gustong palayasin ang asawa ko, ngayon ay nagkakagatan. Sinigawan nila, minura, at kinuwelyuhan ang nanay ko para singilin ang pera nila. Ang mga peking pamilya, nawala na ang balat kayo, kasakiman na lang ang natira. Nakatayo lang ako habang pinapanood yon. Nakalupasay ang nanay ko, gulo-gulo ang buhok, umiiyak na humihingi ng tulong. Tumingin siya sa akin ng nagmamakaawa, pero nginitian ko lang siya ng malamig at puno ng pandidiri. Nay, nakita mo na? Lumapit ako at bumulong sa kanya. Ito ang presyo ng pagprotekta mo sa isang sugarol at pagyapak sa sarili mong pamilya. Walang aalis na Maya sa bahay na to. Ikaw ang walang babalikan. Kinuha ko ang USB, naglakad ako palabas ng ospital. Rinig na rinig ko pa rin ang mga sigawan, paniningil, at hagulgol ng nanay ko sa buong hallway. Tapos na ang palabas nila. Ngayon, magsisimula ang sarili kong giyera. Matapos ang araw na iyon, nagkanya-kanya na ang mga kamag-anak ko para idemanda si Carlo at mabawi ang pera nila. Ang nanay ko ay naiwan sa ospital na walang pumapansin. Maliban sa pagtawag ng nurse para bayaran ko ang bills na binayaran ko online, ni minsan, hindi na ako bumisita sa kanya. Iniuwi ko na si Maya at Biboy. Naglinis ako ng bahay. Itinapon ko ang lahat ng gamit na may kinalaman sa madilim na yugtong iyon, nagpalit ako ng mga lock, nagkabit ng high-tech security system. Gusto kong maging ligtas na ligtas ang asawa ko. Bumabalik na ang sigla niya. Hindi na siya natatakot. Ngunit hindi pa pala tapos ang bagyo. Isang umaga, nasa site ako nang may tumawag na unknown number. Taga-collection department ng isang malaking bangko. Good morning, Sir Crisanto. Tumatawag po kami regarding sa unsecured loan nyo na 5 million pesos bilang garantor ng Carlo Trading. Default na po ang payment ng 3 buwan. Kung hindi po kayo magbabayad, ipoprocess na po namin ang foreclosure ng property nyo na nakakolateral sa address na. At binasa niya ang address ko. Parang nahulog ang puso ko sa tiyan ko. 5 million? Guarantor? Carlo Trading? Hindi ako kailanman pumunta sa bangko para pumirma niyan. Nag-leave agad ako at sumugod sa bangko. Nang ilapag ng officer ang folder,
Pinagpawisan ako ng malamig. Ang kumpanyang Carlo Trading ay kay Kuya Carlo. Ang loan ay 5 million pesos. At ang bahay ko ang collateral. At ang pinakamatindi, ang pirma ko sa papel ay perpektong-perpekto. May selyo pa ng isang notary public at kopya ng original na ID ko. Hinampas ko ang mesa, sinabing fake ito, at hindi ako yon. Pero inilabas ng branch manager ang isang litrato mula sa CCTV ng notary public noong araw na pumirma sila. Gumuho ulit ang mundo ko. Sa litrato, wala ako. Pero nandoon ang nanay ko. Nakasuot ng magara, kasama si Carlo, at ay isang lalaki na nakakap at nakayuko. Ang lalaki ay ka-bodybuild ko, at suot pa ang checkered polo ko na palagi kong ginagamit sa trabaho. Napagdugtong ko na. Ninakaw ng nanay ko ang original ID ko at titulo. Kumuha sila ng impostor, pinasuot ng damit ko, at pumunta sa pekeng notaryo para umutang ng 5 milyon. Gamit ang kapangyarihan ng isang ina na may dalang original documents ng anak, nakalusot sila sa bangko. Ang 4 milyon na yon ang ibinayad ni Carlo sa utang niya sa sugal, at ginamit ng nanay ko ang sarili niyang anak bilang sakripisyo. Hindi lang sa anak niya siya malupit. Handa siyang patayin ang buong kinabukasan ko para sa sugarol niyang pamangkin. Lumabas ako ng bangko, madilim ang paningin. Ngunit hindi ako susuko. Ipaglalaban ko ang bahay ko at ipapakulong ang sindikatong ito. Nag-file ako ng formal na reklamo sa CIDG Criminal Investigation and Detection Group para sa estafa at falsification of public documents, kasama ang lahat ng CCTV ng bangko. Dahil nakakulong na si Carlo sa kasong trespassing, mabilis siyang ini-turn over sa mas malaking imbestigasyon. Sinabi ko sa sarili ko na kalma lang. Ang batas na ang bahala. Ngunit parang sinubok ulit ako ng tadhana. Ilang araw pagkatapos noon, biglang nagkasakit si Maya. Nahihilo siya palagi, nanginginig ang mga kamay, nasusuka, at laging tulala o hindi makatulog. Dinala ko siya sa ospital. Nang lumabas ang blood test, seryoso ang mukha ng doktor. Sir, may iniinom bang gamot sa nerve o pampatulog ang asawa niyo? Nagulat ako. Wala po, nagbe-breastfeed siya. Vitamins at malunggay capsules lang po ang iniinom niya. Hinampas ng doktor ang mesa. Anong vitamins? Mataas ang level ng diazepam sa dugo niya. Isang malakas na pampatulog at anti-anxiety drug. Kapag itinuloy-tuloy yan ng walang reseta, nakakasira yan ng puso, memorya, nakakapatay ng breast milk, at pwede siyang mamatay sa overdose. Anong klasing asawa ka para painumin siya ng lason? Nanigas ako. Diazepam? Saan kukuha ng ganon si Maya? Ako ang bumibili ng vitamins niya. Pinaharurot ko ang sasakyan pa uwi. Hinalungkat ko ang mga gamot niya. Nakita ko ang isang bote ng malunggay capsule na bigay pa ng nanay ko noon galing probinsya. Sabi niya pampadami daw ng gatas. 2 beses inumin araw-araw. Ibinuhos ko ang mga capsule. Kinuha ko ang isa, binuksan. Sa halip na berdeng powder ng malunggay. Iba ang amoy. Dinala ko sa lab. Confirmed. Diazepam na dinurog at inilagay sa loob ng malunggay capsule. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang nanay ko. Hindi lang siya nanakit o nagnakaw. Linalason niya ang asawa ko gamit ang malakas na sleeping pills. Ano ang plano niya? Naalala ko ang mga sinasabi niya sa mga kamag-anak namin noon. Si Maya, praning yan, tulala palagi. Baka ipa-admit ko na yan sa mental kaysa saktan pa ang apo ko. Gusto niyang gawing baliw si Maya. Para kapag na-diagnose si Maya ng mental illness, pwede niya akong piliting hiwalayan siya at kukunin niya si B-Boy. Kapag nangyari yon, hawak na niya ang buong buhay ko at bahay ko. Ang kasamaan ng babaeng yon ay lampas pa sa demonyo. Kinuha ko ang bote ng gamot. Nanggigigil ako. Hindi na sapat ang batas para rito. Gagamitin ko ang sarili nilang kasakiman para patayin sila. Papupuntahin ko sila sa sarili nilang bitag. Tumawag ako sa isang kaibigan kong police major sa CIDG. Isang malupit na plano ang binuo namin ng gabing iyon. Lumabas ako ng ospital hawak ang ziplock na may diazepam. Sabi ng kaibigan ko, ang loan sa bangko ay hindi lang simpleng falsification. Ang Carlo Trading ay front ng isang sindikato ng loan sharks. Si Carlo ay dummy lang. Ang tunay na kalaban ay kailangang mahuli sa akto na nangingikil. Nagkasundo kami. Papalayain pansamantala si Carlo. Dahil para maging pain at mahuli ang buong sindikato. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital kung nasaan ang nanay ko. Nagmukha akong kawawa, hindi nakatulog, mukhang problemado.
Pagkapasok ko, umiwas ng tingin ang nanay ko, pero nakikiramdam siya. Umupo ako, nagpanggap na umiiyak. Nay, magfo-foreclose na ang bangko dahil sa utang na 5 million. Kapag hindi ako nagbayad, mawawalan kami ng bahay. Nay, kahit anong mangyari, nanay pa rin kita. Ibebenta ko na lang yung bahay sa isang buyer ng 5 million cash. Babayaran ko yung utang ni Carlo para makuha ko yung titulo natin. At ititira na lang kita sa probinsya. Gaya ng inaasahan ko, pagkarinig sa ibebenta at magbabayad ng cash, kuminang ang mga mata ng nanay ko. Kinain niya ang pain. Umiyak-iyakan siya at niyakap ako. Salamat, anak. Pinatawad na kita. Alam kong mahal mo pa rin ako at si Carlo. Pero nay, sabi ko, nasa kotse ko ang cash. Hindi ko ibibigay kay Carlo. Gusto ko, tawagan mo yung boss ni Carlo. Gusto ko silang makamit face to face. Ibibigay ko ang pera, pero dapat ibigay nila sa akin ang original na titulo at sirain nila ang lahat ng kontrata sa harap ko. Hindi nagduda ang nanay ko. Mabilis siyang tumawag. Boss, magbabayad na raw anak ko. Opo, dala ang cash. Magkita tayo sa cafe. Ngumiti ako. Nakagat na ang pain. Ang cafe ay nasa isang tagong lugar, tambayan ng mga loan sharks at goons. Pumasok ako na may dalang malaking aluminum briefcase. Ang loob? Puro boodle money, pera ng mga patay, play money, na pinatungan lang ng tunay na 1,000 peso bills sa ibabaw. Sa ilalim ng briefcase, may GPS at hidden mic ang CIDG. Bumukas ang pinto. Pumasok ang nanay ko. Tuwang-tuwa. Sumunod si Carlo, namumutla, at pumasok ang tatlong malalaking lalaki, tadtad ng tattoo. Ang boss nila na panot? Si Boss Calvo o Donato, ang utak ng sindikato. Inilapag ni Boss Calvo ang mga dokumento sa mesa. Nandun ang pekeng SPA at titulo ng bahay ko. Huwag kang gagawa ng kalokohan bata, banta niya. Ilapag mo ang pera kundi jegerahin namin ang bahay mo. Ang nanay ko, tuwang-tuwa. Sinabihan ako, sige na, buksan mo na para makalaya na kami ni Carlo, tapos magpapamisa ako sa linggo. Dahan-dahan kong binuksan ang briefcase. Nakita nila ang bundles ng 1,000 peso bills. Kuminang ang mga mata ni Carlo at ni Boss Calvo, pero agad kong isinara. Tiningnan ko si Carlo. Huling tanong, yung 500,000 na ibinigay sa'yo ni nanay. Saan napunta? Lumunok si Carlo. Natalo ko sa online sabong. Nabaon ako sa utang kay Boss Calvo. Siningil nila ako ng 5 million, kaya napilitan akong utuin si tita na nakawin yung titulo mo para isangla. Tumingin ako sa nanay ko. Bakit mo linalason ang asawa ko ng diazepam? Bakit mo ninakaw ang gatas ng anak ko para sa sugarol na to? Dahil akala niya hawak na nila ang pera, hindi na siya nagtago. Dahil ang asawa, pwedeng palitan. Pero ang kadugo, hindi. Nilagyan ko ng pampatulog para tumahimik siya at hindi mangialam. Si Carlo ang mag-aalaga sa akin pagtanda ko dahil lalaki siya ng pamilya natin. Tumawa ako ng napakalakas. Tumawa ako hanggang sa mapagod ako. At ibinagsak ko ang huling parusa sa kanya. Ibinigay ko ang briefcase kay Boss Calvo. Ayan ang 5 milyon para sa utang ni Carlo. Pero, yung interes na 2 milyon, wala na ako niyan. Kayo nang bahala kung anong gusto niyong gawin sa matandang yan. At kay Carlo, kunin niyo na ang mga kidney nila. Patayin niyo sila. Wala na akong pakialam sa kanila. Natawa si Boss Calvo. Kinuha ang briefcase at inutusan ng mga goons niya na damputin ang nanay ko at si Carlo. At doon, lumabas ang totoong kulay ni Carlo. Nagpumiglas ang gago, tinulak ang nanay ko hanggang sa tumama ang ulo ng nanay ko sa mesa at dumugo. Sumigaw si Carlo habang nakaluhod kay Boss Calvo. Boss, nagbayad na si Chris. Wag niyo akong patayin. Iyang matandang, yan ang kunin niyo. May pensyon yan. Patayin niyo na yan. Wag lang ako. Bumagsak ang nanay ko sa sahig. Duguan ang noo. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin sa paborito niyang pamangkin na ngayon ay ibinebenta siya sa mga mamatay tao. Pilit niyang hinawakan ang paa ni Carlo. Carlo, anak. Pero sinipa siya ni Carlo. Dugot pawis ng pamilya ko ang iginastos niya kay Carlo. Tapos isasakripisyo siya nito para mabuhay. Tiningnan ako ng nanay ko. Basag na basag ang mga mata niya. Wala nang yabang. Pagsisisi at matinding sakit na lang dahil sa wakas ay narealize niyang naging bobo siya at ginamit lang ng pamangkin niya. Pero malamig ko lang siyang tinitigan na parang bato. Aalis na sana si Boss Calvo, bitbit ang briefcase ng biglang. Bam! Nasira ang pinto.
Wag, gagalaw. CIDG to, DAPA. Pumasok ang mga SWAT at CIDG operatives, nakatutok ang mga M16 rifles. Ang mga goons na kanina'y matatapang ay agad dumapa sa lapag. Namutla si Boss Kalbo, itinaas ang mga kamay. Si Carlo? Umihi sa salawal sa sobrang takot. Nakita ko ang ihi na tumulo sa pantalon niya habang nagmamakaawa sa akin. Binasa ng kaibigan kong si Major ang Miranda rights at ang warrant of arrest para sa sindikato. Kasabay nito, kinumpirma niyang na-raid na rin ang Peking Notary Public. Huli silang lahat. Ang Peking Loan at SPA ay opisyal ng walang bisa. Ligtas na ang bahay ko. Habang kinakaladkad sila palabas, nakaupo pa rin sa sahig ang nanay ko. Wala siyang kibo, parang patay na. Nawala ang 500K niya. Ipinagkanulo siya ng paborito niyang apo, at ngayon ay huli lahat sa harap niya. Nilapitan siya ng isang babaeng pulis. Tumingin ang nanay ko sa akin. Nagmamakaawa. Basag ang boses niya. Crisanto, patawad. Wala na akong natira. Nakatayo lang ako. Hindi lang pera ang nawala sa Nay. Noong nilagyan mo ng diazepam ang vitamins ng asawa ko. Noong ninakaw mo ang gatas ng apo mo. Noong pinakain mo ng tuyong tinapay si Maya habang naghuhugas ng pinggan para sa mga palamunin mong kamag-anak. Nawalan ka na ng anak, manugang, at apo ng habambuhay. Tinalikuran ko siya at lumabas ako ng kafe. Sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at sariwang hangin ng kalayaan. Nanalo ako. Nalinis na ng batas ang mga basura sa buhay ko. Ngayon, uuwi na ako sa asawa at anak ko. Matapos mapawalang bisa ang lahat ng peking dokumento, ligtas na kami. Nakulong ng matagal si Carlo at si Boss Kalbo. Lumabas sa media ang balita, kaya nalinis ang pangalan ko. Ngunit ang parusa ng lipunan at ng konsensya sa nanay ko ay nagsisimula pa lang. Dahil wala na yung 500K at nakulong si Carlo, binalingan ng mga kamag-anak sa probinsya ang nanay ko. Hindi siya makauwi doon dahil hinaharang siya para singilin. Naging squatter siya sa isang maliit, madilim, at mabahong kwarto sa Maynila. Hinahabol pa rin siya ng mga natirang goons ni Boss Kalbo, kaya palagi siyang nakatago, nakabalot ng kumot kung lumabas para hindi makilala. Ang reyna noon ay pulubi na ngayon. Isang hapon, umuulan ng malakas. Naghihiwa kami ni Maya sa kusina at naglalaro si Biboy sa sahig. Biglang may nag-doorbell ng paulit-ulit. Ako na ang lumabas bitbit ang payong. Sa labas ng gate, sa gitna ng malakas na ulan, nandoon ang nanay ko. Basang-basa, mukhang basahan ang damit, gulo-gulo ang buhok, payat na payat. At may pulang peklat pa sa noo kung saan siya sinipa ni Carlo. Pagkakita niya sa akin, lumuhod siya sa malamig na semento. Hinawakan niya ang bakal na gate, umiiyak ng malakas. Nagmamakaawa siyang papasukin ko siya. Wala na raw siyang matirhan. Pinalayas na siya. Papatayin daw siya ng mga kamag-anak at goons. Gusto niya lang daw ng kahit maliit na kwarto o sa bodega, basta makasama kami. Anak, patawarin mo ako. Ako ang nanay mo. Ako ang nagluwal sa'yo. Nakatayo lang ako sa ilalim ng payong. Walang tuwa sa puso ko, pero wala ring kahit anong awa. Naalala ko ang tuyong pandesal ni Maya, ang mga pasa ni Maya, at ang lasong diazepam. Tiningnan ko siya sa mata. Umalis na kayo. Ang bahay na to ay para sa asawa at anak kong muntik nyo nang mapatay. Hindi ko napapayagang makatungtong ang isang mamatay tao sa bahay namin. Ang pagiging mag-ina natin ay natapos na noong hawakan ko ang bote ng lason na yon. Hindi ko isusugal ang buhay ng pamilya ko para sa'yo. Umiyak siya lalo, inihampas ang ulo sa gate. Mamamatay ako sa labas! Wala kang utang na loob. Tinalikuran ko siya at naglakad papasok. Hindi ko na pinansin ang mga iyak niya hanggang sa matabunan na ito ng malakas na ulan. Isinara ko ang pinto. Sa Pilipinas, napakabigat ng salitang walang utang na loob at walang hiya sa magulang. Kahit ganoon siya kasama, ayaw kong maging masamang tao at lumabag sa batas na kailangang suportahan ang magulang. Gusto kong maging sibilisado at gumawa ng matibay na boundary. Kinabukasan, humanap ako ng isang maliit na 20 SQM na apartment sa kabilang probinsya, napakalayo sa bahay namin. Maayos naman ito, may kama, banyo, at kusina. Nagbayad ako ng 6 months advance. Nakipagkita ako sa nanay ko sa isang karinderya malapit doon. Inilapag ko ang isang ATM card at isang kontrata. Nay, sa ATM na yan, papasok ang 10,000 pesos buwan-buwan. Sapat na yan, para pambili mo ng pagkain at gamot, ang kuryente at tubig. Sagot ko.
Ibinayad din kita ng PhilHealth para kung magkasakit ka. Ginagawa ko to dahil ito ang obligasyon ko sa batas bilang anak. Sinusuportahan ko ang pisikal mong pangangailangan, pero hindi na kita pamilya. Itinuro ko ang kontrata. Pipirmahan mo to. Nakasaad dito na hindi ka pwedeng lumapit ng 3 kilometers sa bahay namin. Bawal mong kontakin o lapitan si Maya at Biboy. Kung lumabag ka, ipapahinto ko ang allowance mo, ipapakancel ko ang apartment, at ibibigay ko sa pulis ang ebidensya ng diazepam para kasuhan ka ng frustrated murder. Umiiyak at nanginginig ang mga kamay niya nang pirmahan niya ito at lagyan ng thumb mark. Kinuha ko ang papel at umalis nang hindi na lumilingon. Binayaran ko na ang utang ko sa pagluwal niya sa akin. Hayaan siyang mabuhay mag-isa sa kalungkutan, malayo sa amin habang buhay. Lumipas ang panahon at bumalik sa normal ang pamilya namin. Dahil sa pagmamahal at kapayapaan, gumaling na ng tuluyan si Maya. Namumula na ulit ang pisngi niya at palagi nang nakangiti. Si Biboy naman ay nakakalakad na, mataba at masiglang masigla. Linggo ng hapon, nag-celebrate kami ng simpleng late birthday para kay Biboy. Walang handaan, walang lechon, walang blue label, para magpasikat. 3 lang kami. Nag-ihaw ako ng liempo sa likod bahay. Gumawa si Maya ng salad. At may maliit kaming cake na may isang kandila. Yakap ko si Maya habang tinitingnan namin si Biboy na tinutusok ang icing ng cake. Tumingala si Maya sa akin, nagniningning ang mga mata, at sumandal sa dibdib ko. Salamat, bulong niya, dahil binigyan mo kami ng totoong pamilya at tahimik na bahay. Hinalikan ko ang buhok niya, at niyakap sila ng mahigpit. Mga kaibigan, lumipas man ang mga bagyo at dumaan ang problema, ang pera at kayabangan ay walang kwenta. Ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa handaan o pagpapasikat sa ibang tao. Nasusukat ito sa payapang ngiti ng asawa mo at malakas na tawa ng anak mo sa loob ng isang bahay na hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. Tumingin ako sa labas kung saan maaraw ang kalangitan. Tapos na ang giyera at alam kong hanggat magkahawak kamay kami at hanggat marunong kaming magtakda ng hangganan laban sa mga toxic na tao, mananatiling matatag ang pamilyang aming maliit na paraiso habang buhay.